Good day everyone. So today, pag-aaralan natin ang Bible synthesis. So first, ano nga ba ang synthesis? At ano ang pinagkaiba nito sa analysis? Kapag sinabi nating synthesis, ibig sabihin nito ay pinagsama-sama ang lahat ng parts para makita ang kabuuan nito. Sa Bible study, tinutulungan tayo ng synthesis na makita ang big picture kung paano nga ba nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng Biblia. Samantalang ang analysis, ito naman ay hinahati-hati natin ng bawat parts at pinag-aaralan isa-isa. So kung ang analysis ay focus sa details, ang synthesis naman ay focus sa buong mensahe o sa kabuuan ng Biblia. Ngayon, bakit nga ba kailangan nating rightly divide ang Word of God? Sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung makikita natin, napakahalaga ng verse na ito kasi dito natin makikita kung paano ba dapat pag-aralan ng Bible. Ayon dito, may tatlong passion na dapat meron tayo. Una, passion for God. Tanungin natin ang ating sarili, napapasaya ba natin si Lord sa paraan ng pag-aaral natin? Pangalawa, passion for excellence. Ginagawa ba natin ang best natin sa pag-intindi ng Word of God? Kasi dapat tayo ay workman na hindi nahihiya. Pangatlo, passion for truth. Tama ba ang paggamit natin ng Bible? Ito yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. Ito ay paraan ng pag-aaral kung saan tinitingnan natin kung paano nakikitungo ang Diyos sa tao sa iba't ibang panahon. Inire-recommend din ito sa 2 Timothy 2:15 para mas maintindihan natin ang Bible at maging approved workers tayo ni God. Kapag tama ang method natin, mas nagiging clear at meaningful ang Bible at mas nagiging profitable ito sa atin gaya ng sinasabi sa 2 Timothy 3:16. Yung phrase na rightly dividing, galing ito sa Greek word na orthosomeo, na ibig sabihin ay to cut straight. Ibig sabihin, kailangan natin i-handle ang Word of God ng tama at maayos. Hindi yung pinaghahalo-halo ang mga bagay na dapat ay hiwalay. Kaya kapag nag-aaral tayo ng Bible, kailangan nating itanong, sino ang nagsasalita? Kanino ito nagsasalita? Ano ang sinabi? Kailan ito sinabi? Makakatulong ito para maiwasan ang maling interpretation. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung hindi natin rightly divided ang Word of God? Una, magkakaroon tayo ng confusion. Lalo na sa salvation, doctrine, Christian living, at future hope natin. Pangalawa, pwede tayong ma-deceive o malinlang ng maling teachings. Pangatlo, pwede tayong ma-compromise na paghahalu-huluin ang tama at mali. Pang-apat, magiging ashamed tayo kasi mali ang pag-handle natin sa Word of God. At panghuli, pwede tayong ma-disapprove ni God. Not na mawawala ang salvation natin, pero mawawala ang rewards natin sa heaven. Bago tayo mag-proceed, alamin muna natin ang dalawang importanteng words. Una, age. Pangalawa, dispensation. Ano ba ang mga terminologies na ito? Una, age. Ito ay nangangahulugang period of time o era. Minsan, tinatranslate ito sa Bible bilang world. At ang Greek word nito ay aion. Pangalawa, dispensation. Ito naman ay tumutukoy sa paraan ng pakikitungo ng Diyos sa tao sa iisang particular na panahon. So kung sa madaling salita, ang age ay panahon. Ang dispensation, paraan ng pakikitungo ng Diyos sa panahon na iyon. So ang Bible synthesis, hindi lang tayo nagbabasa ng verses, inaaral natin ang kabuuang plano ng Diyos sa tamang panahon, tamang tao, at tamang paraan ng kanyang paggawa. Ngayon, may isang importanteng principle na kailangan nating maintindihan. God's principles and dispensations do not conflict. Katulad ng sinasabi ng iba. Pero anong ibig sabihin nito? Sinasabi natin na ang truth is horizontal, pero ang revelation of truth is vertical. Ibig sabihin, ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago. Straight lang siya. Consistent. Pero ang paraan kung paano ito ipinapakita o nire-reveal ng Diyos sa tao ay nagbabago depende sa panahon. For example, ang view ni God sa kasalanan ay hindi nagbabago. Kung paano niya tiningnan si Cain bilang murderer, ganun din ang tingin niya kay David bilang murderer.
at ganun din ang tingin niya sa kahit sinong tao ngayon na gagawa ng parehong kasalanan. So, malinaw. God's principle like sin, holiness, justice, merciful, hindi nagbabago. God's dispensations, how He deals with people, yun yung nagbabago. Ngayon, merong 7 major dispensation and arranged from beginning hanggang future. Una, dispensation of innocence, dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of promise, dispensation of law, dispensation of grace of God, dispensation of millennial kingdom of Christ, at ito yung magiging guide natin sa buong study. Isa-isa natin silang iintindihin at pag-aaralan. Dahil malinaw na hinati ng Bible ang time into ages, kailangan natin maintindihan ang mga sumusunod sa bawat dispensations. Sa bawat dispensation, titingnan natin ang time limits, kailan nagsimula at natapos, man's condition, ano ang kalagayan ng tao noon during that time, man's responsibility, ano ang utos o expectation ng Diyos na gagawin nila, man's failure, saan nagkamali ang tao, result of man's failure, ano ang naging consequences ng kanilang pagkamali, how salvation was provided, paano nagbigay ng paraan ng Diyos para maligtas ang tao, at kung ano nga ba ang epekto noon sa atin ngayon, o ano ang impact nito sa atin ngayon. So, hindi lang tayo nag-aaral ng history, ina-apply din natin ito into our present life. So, balikan natin. God's principle do not change. Same ang standard niya sa sin, same ang nature niya. Holy, just, and loving God. Pero God's dispensations change. Iba-iba ang paraan niya ng pakikitungo sa tao sa bawat panahon. So ngayon na naintindihan na natin ang foundation, kung ano ang synthesis, bakit kailangan rightly dividing, at ano ang dispensations, ready na tayong pag-aralan ang bawat dispensations one by one. Ngayon, pumunta na tayo sa first dispensation, which is the dispensation of innocence. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Ang dispensation of innocence ay tumutukoy sa panahon kung saan ang tao ay walang kasalanan, walang dapat ikahiya, malinis, at walang bahid ng anumang karumihan. Sa madaling salita, ito yung panahon na ang tao ay walang kaalaman sa mabuti at masama, at perfect ang kalagayan nila. So, dito natin makikita ang simula. Nilalang si Adan mula sa alabok na mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 7. Pagkatapos, pinatulog siya ng mahimbing ng Diyos at mula sa kanyang tagiliran ay nilikha si Eve. Ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 2, verse 22 to 23. Ipinapakita nito na ang babae ay galing sa lalaki at sila ay naging isa at bilang unang pamilya na mababasa natin sa Biblia. So, ang administrator ng dispensation na ito ay sina Adam at Eve. Sila ang unang tao na binigyan ng responsibilidad ng Diyos. Ang dispensation na ito ay nagsimula nung si Adan ay nilikha. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 1, verse 27. At natapos nung kumain sila ng forbidden fruit. Ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 3, verse 6. Ano nga ba itong forbidden fruit? Ito ang prutas o ang bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Nang panahong ito, ang tao ay perfect, innocent, at content. Wala silang kasalanan, wala silang guilt, at wala silang takot. Ang kanilang responsibility o may mga utos ang Diyos sa kanila. Una, huwag kakainin ang fruit of knowledge of good and evil na mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 17. Pangalawa, pamunuan at alagaan ang creation. Pang-apat, alagaan ang Garden of Eden. Panglima, simple lang ang utos ng Diyos, pero kailangan ng obedience. Pero, ano ang nangyari? Nakinig si Eve kay Satan. Nakinig si Adam kay Eve na nakinig kay Satan. Ninais nilang maging katulad ng Diyos at sila ay sumuway sa utos ng Diyos. At makita natin na dito na pumasok ang kasalanan. So, ano ang naging resulta? Maraming naging epekto ang kanilang kasalanan. Nahiya sila sa kanilang kahubaran, nagtago sila sa Diyos,
Nakaramdam sila ng takot, nadagdagan ang sakit ng babae sa panganganak, sinumpa ang lupa, ang tao ay mamamatay, hindi na sila pwedeng kumain sa Tree of Life, at sila ay pinalayas sa Garden of Eden. Pero kahit na gano'n na nagkasala ang tao, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. Pumatay ang Diyos ng isang hayop at ginamit ang balat nito para damitan sina Adam at Eve. Ibig sabihin, kailangan ng dugo para matakpan ang kasalanan. Ito ang unang larawan ng sacrifice sa Biblia. Pero hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang epekto nito. Nabubuhay tayo sa tinatawag na cursed earth. Ang takot ay parte na ng ating buhay. Masakit ang panganganak, nawala ng direct communication ng tao sa Diyos tulad noon, at higit sa lahat, pumasok ang kasalanan sa buong sangkatauhan. Lahat ay nagkasala, lahat ay haharap sa kamatayan at kailangan ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Para mas malinaw, ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa Dispensation of Innocence. Binigyan ng utos ang tao na huwag kumain ng forbidden fruit. Nilapitan ni Satan si Eve, naniwala si Eve, kumain si Adam at nagkasala. Nagbigay ang Diyos ng prophecy tungkol kay Christ na mababasa sa Genesis chapter 3 verse 15. Pinalayas ang tao sa Garden of Eden. So makikita natin dito na kahit perfect ang simula ng tao, nag-fail pa rin siya dahil sa disobedience. At dito nagsisimula ang kasalanan sa mundo. Sa nakaapekto sa ating lahat hanggang ngayon. Pero kahit nagkasala ang tao, makikita pa rin natin ang grace ng Diyos. Dahil agad siyang nag-provide ng paraan para matakpan ang kasalanan. Ngayon, pumunta naman tayo sa second dispensation, which is the dispensation of conscience. Kung kanina ang innocence ay walang kasalanan, ngayon naman ito ang kabaligtaran. Ang dispensation of conscience ay tumutukoy sa panahon kung saan ang tao ay may sense of blame and shame, may kalaman sa mabuti at masama, at may inner awareness kung ano ang tama at mali, kahit walang written law. Sa madaling salita, alam na ng tao ang tama at mali, pero wala pa ring sapat na power para gawin ang tama. Pagkatapos magkasala ni na Adam at Eve, maraming pagbabago ang nangyari. Una, physical change. Naging mortal ang tao. Ibig sabihin, meron ng end ang kanilang life. Dinamitan sila ng balat ng hayop, pinalaya sa Garden of Eden, at ang babae ay manganganak na may sakit at hirap. Pangalawa, moral change. Nagkaroon ang tao ng knowledge of good and evil. Nagkaroon siya ng konsensya. Nakaramdam na siya ng guilt. Pero tandaan, ang konsensya ay hindi sapat para iligtas ang tao. Sa panahong ito, ang pakikitungo ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng quotes, tinakpahan ang kasalanan. Exile, pinalaya sa Eden. Offerings, kailangan ng sacrifice. Situation under conscience. Conscience is not a safeguard. Gumagana lang ito after magkasala. Nagdudulot ito ng takot, katulad ng kay Adam and Eve at nung tumakbo sila kay God. Kaya nitong mag-accuse or mag-excuse pero hindi kayang mag-save. Pwede itong maging manhid. So, kahit may konsensya ang tao, hindi pa rin siya naliligtas. Pangalawa, character of this age. Nagkaroon ng first murder, yung pinatay ni Cain si Abel. Lumaganap ang kasamaan at violence sa mundo. After many years, ang mundo ay naging corrupt. At makikita natin iyon sa panahon natin ngayon. At makikita natin, habang tumatagal, lalong lumalala ang kasalanan ng tao. Pangatlo, judgment of God. Dahil sa sobrang kasamaan, nagdesisyon ang Diyos na sirain ang mundo. Pero si Noah at ang kanyang pamilya ay naligtas. Ito yung pinagbaha ng Panginoon ang buong mundo. Ito ang pinakamalaking events sa dispensation na ito. Lumala ang kasamaan ng tao. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 6 verse 5. Nagbigay ng warning ang Diyos. Naghintay ang Diyos. Yun yung mercy and patience ng ating Panginoon. Pero dumating pa rin ang judgment, which is yung flood.
Lahat ay namatay maliban sa pamilya ng Noah na nandoon sa arka. Human race preserved. Kahit may judgment, makikita pa rin natin ang grace ng Panginoon. Si Noah at ang kanyang pamilya ang naligtas. Dahil ito sa grace ng Panginoon na mababasa natin sa Genesis chapter 6 verse 8. At dahil yon sa pagsunod ni Noah sa ating Panginoon. Ang ark ay larawan ng kaligtasan. Safe si Noah sa loob ng ark kasama ang kanyang pamilya. Tulad natin na safe kay Kristo. So makita natin, ang administrator ng dispensation of conscience ay si Adam at ang kanyang pamilya. Nagsimula ito nang mamulat ang kanilang mata ni na Adam at Eve nung kinain nila yung forbidden fruit. At natapos ito nung lumabas si Noah at ang kanyang pamilya sa arka. At man's condition, may knowledge of good and evil, may konsensya na. At ang kanilang responsibility ay gumawa ng tama, mag-offer ng animal sacrifice, pero meron pa ring failure syempre. Nakipaghalo sa evil influences, lumala ang kasamaan ng tao, at ang puso ng tao ay patuloy sa kasamaan. At mababasa natin ito sa Genesis chapter 6 verse 5. Ano ang resulta? Dumating ang flood, 40 days and 40 nights. Lahat ng tao ay namatay. Halos lahat ng living organism ay nawasak. Pero dahil pa rin sa grasya ng Panginoon, meron pa rin salvation sa panahon na ito. Inutusan si Noah na gumawa ng arka. Binigyan siya ng grace ng Panginoon. Ang sangkatauhan, pinapasok sila sa ark kasama ang pamilya niya. Sinara ng Diyos ang pinto because God secured their salvation. Yun yung sinisimbolo nun. So ano nga ba ang epekto ng dispensation na ito sa panahon natin ngayon? Ginamit ang panahon ni Noah bilang warning sa future judgment. Ang flood ay larawan ng darating na judgment ng Diyos sa sangkatauhan. Posibleng naapektuhan nito ang anyong lupa at karagatan ngayon. At hanggang ngayon, nasa atin pa rin ang konsensya, pero hindi ito sapat para tayo ay maligtas. So para mas malinaw, ito yung flow ng dispensation of conscience. Una, ipinanganak sina Cain at Abel. Nagkaroon ng first murder, unang lungsod na naitayo, si Enoch ay kinuha ng Diyos, nabuhay si Methuselah ng 969 years na sumisimbolo ng mercy ng ating Panginoon. Lumaganap ang kasamaan, nagbigay ng warning ang Diyos, itinayo ang arka, dumating ang flood, lumabas si Noah at ang kanyang pamilya sa ark. Makikita natin dito na kahit may konsensya na ang tao, nagfe-fail pa rin siya. Bakit? Kasi ang konsensya ay hindi sapat para iligtas ang tao. Kaya ipinapakita ng dispensation na ito na ang tao, kahit alam na ang tama at mali, ay patuloy pa rin nagkakasala at kailangan pa rin ng grace ng Diyos para sila ay maligtas. Ngayon, pumunta naman tayo sa third dispensation, which is the dispensation of human government. Ang dispensation of human government ay tumutukoy sa panahon kung saan ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang pamamahala sa mundo. Hindi na lang basta konsensya ang basihan, binigyan na ang tao ng authority to govern, magpatupad ng batas at parusahan ang kasamaan. Dito rin ipinapakilala ang capital punishment o parusang kamatayan na mababasa natin sa Genesis chapter 9 verses 6. Pagkatapos ng flood, may mga bagong pagbabago. Una, man's diet enlarged. Kung dati, fruits at herbs lang, ngayon pwede na kumain ng meat. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 9 verses 3 to 4. Pangalawa, civil government instituted, na itatag ang human government. May authority na ang tao na magpatupad ng justice. Pinapakita dito ang value ng buhay. Sa simula at dulo ng dispensation na ito, makikita ang failure ng tao. Sa simula, si Noah ay nagkasala noong siya ay nalasing at napahiya. Sa dulo, nagkaroon ng rebellion sa Tower of Babel. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Ibig sabihin, kahit may authority na ang tao, nagagamit pa rin ito sa mali. At nagbigay ang Diyos ng rainbow bilang tanda ng kanyang covenant.
So kapag nakita natin ang rainbow, ito yung covenant ng Panginoon kay Noah. Ibig sabihin, hindi na niya muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng flood. May panibagong simula ang tao. Yun yung makikita natin sa covenant ng Panginoon kay Noah. At makikita rin natin dito na binigyan ang tao ng responsibilidad na magparami, punuin ang mundo, at mamuno ng maayos. Pero, hindi ito sununod ng tao. Pinili nila ang sariling kagustuhan kaysa sa will ng ating Panginoon. At lumitaw si Nimrod, isang leader na ginamit ni Satan, at itinatag ang Babylon. At ang Babylon ay sumisimbolo ng rebellion. Dito nagsimula ang idolatry, organized rebellion against God, spiritual conflict. Makikita natin dito na may dalawang panig. God, may kanyang people, land, and world. Si Satan gustong sirain ang lahat ng ito. Hanggang sa huli ng Bible, makikita ang victory ng Diyos over Satan. So, ang administrator ng dispensation na ito, Noah and his generation. Time limits, nagsimula ito sa sacrifice ni Noah pagkatapos ng flood or pagkababa nila ng arka. At natapos ito bago ang calling of Abraham. So, ang kondisyon ng tao dito ay nagkaisa ang tao sa paggawa ng masama or unified sila but for evil purpose. At ang responsibility nila dito o ang utos ng Panginoon sa kanila ay magpakalat at magparami. Pamunuan ang mundo sa ilalim ng authority ng Diyos. Pero, syempre, pasaway. So, nagsimula ang drunkenness ni Noah na uwi sa rebellion sa Babel, naging self-centered ang tao, lumaganap ang idolatry, lumala ang kasalanan sa buong mundo. Pero, anong naging resulta? Kinonfuse ng Diyos ang language ng tao. Nagkaroon ng iba't ibang wika. Ang mga tao ay nagkalat sa buong mundo. Pero, syempre, may grace pa din ng ating Panginoon. Gumawa ang Diyos ng covenant kay Noah. Yun yung rainbow na makikita natin. Nagbigay siya ng promise at protection. Pero, ano nga ba ang epekto ng dispensation na ito sa panahon natin ngayon? Hanggang ngayon, epekto pa rin ito. Iba't ibang races, iba't ibang languages. Ang salitang Babel ay equivalent siya or meaning niya ay confusion. At ang principle ng government authority ay ginagamit pa rin up until today. So, para mas maintindihan natin ang dispensation of human government, ito ang flow nito. So, covenant with Noah, nagkasala si Noah, yung line ni Shem, pinagmula ng mga Hudyo, lumitaw si Nimrod, founder of Babylon, iisa ang language ng tao, tinayo ang Tower of Babel, kinonfuse ng Diyos ang language, nagkalat ang tao sa mundo, at transition papunta kay Abraham. So makikita natin dito na kahit binigyan ang tao ng authority to govern, nag-fail pa rin ang mga tao. Bakit? Kasi ginamit ng tao ang kapangyarihan para sa sariling ambisyon, hindi para gawin yung will ng Panginoon. Ipinapakita nito na kahit may system na, kung ang puso ng tao ay mali, magfi-fail pa rin siya. So, from here, makikita natin na kailangan naman ng panibagong paraan ng Diyos sa pakikitungo sa tao. At dito papasok ang next dispensation. Dispensation of Promise. Ngayon, pumunta naman tayo sa fourth dispensation, which is the Dispensation of Promise. Ang Dispensation of Promise ay ang panahon kung saan iniwan muna ng Diyos ang mga bansa. Ano bang bansa ito? Gentiles. At pumili siya ng isang tao at yun ay si Abraham. Pinili niya si Abraham para maging ama ng isang espesyal na bansa, which is Israel. Dito nagsimula ang focus ng Diyos sa isang chosen people. Bago piliin si Abraham, kinonfuse ng Diyos ang language ng tao. Nagkalat sila sa buong mundo, nasira ang kanilang unity. Yung unity na yon is, yung purpose nila is for evil. Dahil sa patuloy nilang rebellion, hinayaan muna ng Diyos ang nation. At mababasa natin ito sa Romans chapter 1 verses 24 to 28. Pinili ng Diyos si Abraham.
Galing siya sa hidden background. Hindi pa niya kilala ang tunay na Diyos. Hindi agad siya sumunod ng buo. Pero kalaunan, nakarating siya sa Kanaan, which is the Promised Land. May tatlong main promise ang Diyos kay Abraham. Maging great nation siya, which is ng Israel. Sa kanya manggagaling ang blessing para sa buong mundo. Ibibigay sa kanila ang land of Canaan. Yun yung Promised Land. At ang mga pangakong ito ay ipinasa kay Isaac at kay Jacob na naging pangalan ay Israel. At ang administrator ng dispensation of promise ay Abraham and the patriarch. So, time limit, nagsimula ito nung tawagin ng Diyos si Abraham. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 12 verse 1. At natapos ng tinanggap ng Israel ang law doong sa Mount Sinai sa Exodus chapter 19 verse 8. Man's condition, may physical famine, kakulangan sa pagkain, pero mas malala ang spiritual famine. Alam nila ang promise ng Diyos, pero hindi nila sinunod. Ang responsibility nila during that time ay, ang main responsibility nila ay magtiwala at sumunod sa pangako ng Diyos. Manatili sa promised land, which is Canaan, pero meron pa ring failure. Sa simula, hindi agad sumunod si Abraham ng buo. Sa huli, ang Israel ay hindi pa rin sumunod sa Diyos. Makikita natin na kahit may pangako na ang Diyos, ang tao ay nagkukulang pa rin sa faith at obedience. Anong resulta? Dahil sa kanilang failure, napunta ang Israel sa Egypt at naging alipin sila ng maraming taon. Ito ay disiplin ng Diyos sa kanila. Pero makita natin na may grasya pa rin ng Panginoon. Sa panahong ito, nagbigay ang Diyos ng paraan ng kaligtasan. Ram sa halip ni Isaac. Blood sa doorpost. Pagliligtas sa Red Sea. Makikita natin na God saves through sacrifice and His power. Ano nga bang epekto ng dispensation of promise sa dispensation natin ngayon? So, dito nagsimula ang Israel bilang nation. Si Abraham ay naging example ng faith at dahil sa kanya, lahat ng bansa ay nabiyayaan. Katulad ng pangako ng Panginoon sa kanya. Ultimately, ito ay tumuturo or pinopoint out si Jesus Christ. So, para mas maintindihan natin ang dispensation of promise, ito yung pagkakasunod-sunod or yung flow ng dispensation of promise. Nung tinawag si Abraham at binigyan ng promise, napalitan ang pangalan niya mula Abram to Abraham. Ipinanganak si Isaac, ipinanganak sina Esau at Jacob, ibinenta ni Esau ang birthright niya, nagkaroon ng vision si Jacob, naging Israel ang pangalan ni Jacob, naligtas ni Joseph ang pamilya niya, ipinanganak si Moses, lumabas ang Israel sa Egypt at tumawid sa Red Sea. So makikita natin dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako kahit na ang tao ay hindi. Pero ang tao, kahit may promise na, ay nagkulang sa faith at nagfe-fail pa rin sa obedience. Kaya ipinapakita ng dispensation na ito, ang tao ay kailangan pa rin ng guidance ng Diyos at mas malinaw na instruction. At dahil dito, magbibigay na ang Diyos ng mas malinaw na sistema. At yun yung matatalakay natin sa dispensation of law, ang ating susunod na dispensation. So ngayon, dumako na tayo sa ating fifth dispensation, which is the dispensation of law. Ito yung panahon kung saan nagbigay ang Diyos ng mga kautusan, moral, social, at spiritual na kailangan sundin, especially ng nation of Israel. Pero take note ha, hindi ibig sabihin na ever since, nasa ilalim na ng law ang tao. May specific time lang siya na plano ng Diyos. Actually, may difference tayo dito. Yung law as a principle, like loving others, applicable pa rin hanggang ngayon. At yung law as a dispensation, yung system mismo na nagsimula at natapos. So now, punta tayo sa first point. Ang law ay ibinigay sa particular time
from Adam to Moses, which is around 2,500 years, wala pang law. Then dumating lang ito through Moses. So ibig sabihin, hindi siya original. Idinagdag lang siya sa timeline ng plano ng Diyos. Next, kanino naman binigay ang law? Hindi ito para sa lahat. Para ito sa mga Israelites. So, Jews, under the law. Gentiles, hindi directly under the law. Kaya may special responsibility ang Israel na sumunod sa Diyos. Now, bakit naman binigay ang law? Una, para ipakita na makasalanan ng tao. Pangalawa, para malaman natin kung ano talaga ang kasalanan. Pangatlo, para mas makita kung gaano kabigat ang kasalanan. So, simple lang. Imagine nyo lang na ang law ay parang salamin. Pinapakita niya yung dumi pero hindi niya kayang linisin. Another important point is temporary lang ang law. May start siya kay Moses at nag-end siya kay Jesus Christ. Pero yung principle like love and righteousness, nandyan pa rin hanggang ngayon. Now, this is very important. Yung tinatawag na the big what if. Or yung big if. May dalawang covenant. Yung Abrahamic covenant, sabi dun, I will. Ibig sabihin, promise ng Diyos. Unconditional. Pero yung Mosaic covenant, if you obey. Ibig sabihin, may condition. So parang sinasabi ng Diyos na, I will bless you. Pero if susunod kayo. Now, ano ang naging problem? Sinabi ng Israel, all that the Lord has spoken, we will do. Pero ang totoo, nagtiwala sila sa sarili nilang kakayahan instead na sa promise ng Diyos. Sa ngayon, papasok na tayo sa transition. The kingdom is near. Dito papasok si John the Baptist. Siya yung forerunner o tagapag-prepare. Ang message niya, the kingdom of heaven is at hand. Meaning, malapit na dumating ang kaharian. Ano yung ginagawa niya? Piniprepare ang Israel. Tinatawag sila na sa repentance, binabaptize sila. Then dumating si Jesus Christ. Siya ay galing siya sa lahi ni David. May right sa throne. Son of God. Ibig sabihin divine. Son of man. Ibig sabihin pure human. So he is both God and man. Now, take note. Nag-minister si Jesus sa Israel muna. Hindi dahil ayaw niya sa Gentiles, pero dahil yun ang order ng plan ng Diyos, na mabless ang Gentiles through Israel. Pinatunayan din ni Jesus kung sino siya through fulfilled prophecies, holy life, and miracles. Pero kahit ganun, tinanggihan pa rin siya ng Israel. Leaders rejected him at pati yung people hindi rin naniwala. Then, pinatay si Jesus through crucifixion dun sa cross. Pero important, namatay siya para sa kasalanan ng tao. After that, may bagong stage. Sabi dun, the kingdom offered. The kingdom offered. Inoffer ulit ang kingdom sa Israel. Dito papasok yung new covenant na promise na siya before at na-fulfilled through Jesus. Pero, ma-experience lang ang fully kung tatanggapin nila si Christ. Then, resurrection. Nabuhay si Jesus ulit. Ito ang proof na siya ang tunay na hari at ito ang ipinapangaral ng apostles. Then, ascension. Umakyat siya sa langit. Parang hari na pansamantalang umalis pero babalik ulit. Then, dumating ang Holy Spirit sa Acts 2. Ito ay fulfillment ng prophecies at sign na nagsimula na ang last days. So, ganito yung offer. If magrepent ang Israel, then babalik si Christ and matatatag ang kingdom. Pero, tinanggihan ulit nila. Dito nagsimula ang persecution. Inaresto ang apostles, tinakot, binugbog, pero hindi sila tumigil. Sinabi pa nila, we must obey God rather than men. Then dumating si Stephen. Siya ang first martyr. Hindi siya masagot ng leaders, kaya falsely accused siya, inaresto at binato hanggang mamatay. Stephen was stoned to death. Dito na yung turning point. Kasama doon si Saul. Siya yung persecutor. Approve siya sa death ni Stephen at siya pa ang nanguna sa persecution.
Pero ito yung amazing part. Sinave siya ng Diyos. Si Saul naging Paul. So instead na judgment, grace ang pinakita ng Diyos. Now, this leads to Israel's sin against the Holy Spirit. Progression niya, reject the God the Father, reject the God the Son, and reject the God the Holy Spirit. So, complete rejection na ito ng Diyos. Ito rin yung tinatawag na unpardonable sin during that time. Pero take note, hindi na ito applicable ngayon. After that, nagsimula ng iset aside ang Israel. Hindi biglaan, pero makita natin na unti-unti. Makikita natin ito sa events like conversion ni Paul, Peter going to Cornelius, which is Gentiles, a first Gentile church, Paul being sent to Gentiles. Then sinabi na ni Paul na we turn to the Gentiles. So dito na nag-shift ang focus ng Panginoon. Now, yung gospel ay para sa Gentiles, hindi dahil successful ang Israel, kundi dahil nag-fail sila. So ano ang magiging condition ng tao? Gentiles, malayo sa Diyos. Yung Jews, under strict law. Pero ang Israel, nag-fail. Sinubukan nilang i-earn ang righteousness, hindi sila sumunod sa Diyos. So, anong resulta? Na-scatter sila, naging spiritually blind, and na-set aside. Under the law, may way of salvation. Yun yung sacrifices, priest, and good works. Pero lahat ng ito, pointing kay Christ. Lahat to ay nakapoint kay Christ, kay Jesus Christ. So, ano ang effect ng dispensation of law sa atin ngayon? Dahil sa failure ng Israel, dumating ang grace sa Gentiles, which is us. So in summary, the law shows us na makasalanan ng tao. Ang tao ay makasalanan in nature, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, not by our works. At dahil doon, kailangan natin si Jesus Christ. So in conclusion, kahit may law at commandments, hindi sapat ang sarili nating efforts. Because in the end, we are saved by grace of God through Jesus Christ. So ngayon, pag-usapan natin yung tinatawag nilang transition period. Ito yung panahon na makikita natin sa Book of Acts kung saan unti-unting nag-shift from law papunta sa grace. So isipin nyo na para siyang bridge from old system to new system. So una, ano yung nangyari sa period na ito? So sa panahong ito, may tinatawag na two-pronged ministry or dalawang direksyon ng gawain. Una, si Peter. Focus siya sa Jews or sa mga Hudyo, meaning yung mga circumcised or under the law. So pangalawa, si Paul. Focus naman siya sa mga Gentiles, meaning hindi sa mga Hudyo or sa uncircumcision. Pero take note ha, kahit nagsimula sa Hudyo, dumating yung time na parehong Jews and Gentiles ay nakatanggap na ng grace. So parang lumawak na yung salvation, hindi na exclusive. So next, ano yung pagbabago? Dito na nagkaroon ng malaking shift. Yung Israel as a nation, pansamantalang na-set aside. Parang hindi muna sa kanila nakafocus. Yung kaligtasan, naging individual na, hindi na dahil part ka ng nation of Israel, kundi dahil tinanggap mo na si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yung miracles, tulad ng speaking in tongues at healing, temporary lang sila during this period. Administrator, sino yung nangunguna during that period? 12 apostles ang main leaders. Ngayon, si Paul na ang ginagamit ng Diyos para sa grace. So, timeline niya, from crucifixion ni Jesus Christ hanggang kalagitnaan ng libro ng Acts. Kondisyon ng tao, both Jews and Gentiles, parehong makasalanan, parehong nangangailangan ng salvation. At ang responsibility nila, si Peter, nagtuturo sa mga Hudyo, si Paul, nagtuturo sa mga Hintil. So, failure, ano yung naging problema? Yung Hudyo, tinanggihan si Christ, at yung Holy Spirit. So, anong resulta? Na-set aside yung Israel as chosen nation. Pero may good news, which is, ano yung salvation?
may mga Jews pa rin na naliligtas at pati Gentiles naliligtas din. So, ibig sabihin, open na sa lahat ang grace. Ano yung epekto nito sa dispensation natin ngayon? So, hindi na siya national program. Ang importante na ay maging part ng body of Christ. So, ano ba yung tamang pagkakasunod-sunod or yung flow nito? Nung na-crucify si Jesus, nung umakyat siya sa langit, dumating ang Holy Spirit, nagkaroon ng speaking in tongues, si Stephen namatay, si Paul na-convert, yung missionary journey ni Paul, na-aresto siya at dinala sa Rome, and takeaways or yung tandaan natin na ang transition period ay yung pagbabago mula sa Israel bilang nation papunta sa individual salvation through Christ. At dito natin makikita na ang grace ay para sa lahat, Jews man o Gentiles. Pero take note, this part is just transition period pero hindi ito masasabing dispensation. Ngayon, pag-aralan natin ang dispensation of grace na siyang present age kung saan tayo nabubuhay ngayon. Ang dispensation of grace ay panahon ng sukdulang biyaya ng Diyos kung saan ang kaligtasan ay libre. Ibig sabihin, ito ay gift ng Panginoon sa atin, hindi gawa o batas, kundi sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Specifically sa faith natin, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ni Jesus Christ. Nagsimula ito sa transition period at naging malinaw sa Book of Acts. Una dito, yung conversion ni Paul. Nung sa Acts 9, dating kaaway ng Christians, ginawang apostol ng Diyos. Pinakita dito na ang grace kahit sa pinakamakasalanan. So, pangalawa, Cornelius conversion. Gentile na naligtas. Dito nagsimula ang no difference between Jews and Gentiles. Pag-break ng middle wall, yun yung sabi sa Ephesians 2 verse 14. Makikita natin dito na ang administrator ng dispensation of grace ay si Apostle Paul at ang body of Christ o yung mga believers sa panahon ngayon. At nagsimula ito sa mid-Acts, sa ministry ni Paul or sa Acts 9, sa conversion niya. And nag-end siya sa rapture. So, 1 Thessalonians 4:13 to 18, doon natin mababasa yung rapture. So, man's condition at lahat ay pareho. Jews and Gentiles are equal. Lahat ay makasalanan. Lahat nangangailangan ng salvation. Mababasa natin yan sa Romans 3 verses 22 to 23. So, ang responsibility ng tao sa panahon nito ay tanggapin si Jesus Christ bilang Savior. Iangat siya sa buhay natin at i-share ang gospel. Pero, may failure pa din na makikita sa panahon ngayon. Hindi pa rin naniniwala ang iba, pinipili pa rin ang kasalanan at umaasa sa religion at works para sila ay maligtas. So, anong resulta? Ang resulta ay evil age. Mababasa natin sa Galatians chapter 1 verse 4. Yung mundo under influence ni Satan. Pero makita pa rin natin yung grace ng Panginoon. Ito ang pinaka-core ng dispensation na ito. Christ became sin for us. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa cross. And salvation is a gift by grace through faith na mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So makikita natin na hindi law, works, and religion ang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. Yun lang ang tanging paraan para tayo ay maligtas. So, paano ba natin makikita na unique ang dispensation of grace? Because of the new revelations. So, sa dispensation na ito, may mga bagong ipinahayag. Una doon ay new apostle, which is Apostle Paul. New identity, being part of body of Christ. New gospel, yun yung grace message. New righteousness, imputed. New hope, yung ating heavenly hope, yung rapture. So, new baptism, yun yung spiritual baptism. And new high priest, which is si Jesus Christ. New blessings, yung spiritual blessings. New position, yun yung seated in heaven. New armor, yung ating spiritual warfare. So, hindi ito continuation. Ito ay brand new revelation para sa atin. Pero, ano nga ba yung epekto ng dispensation of grace sa panahon natin ngayon kahit
Gayon tayo nabubuhay. So ngayon, tayo ay nasa age of grace. May dalawang identity, with Christ sa heaven, without Christ, which is eternal separation, which is doon tayo sa eternity past. So may responsibility tayo, yun yung mag-share ng gospel, mamuhay para kay Kristo. So, para mas maintindihan natin ang dispensation of grace, ano-ano ba yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari? So, una doon, yung nung na-convert si Paul sa Acts 9. So, ministry to Gentiles, development, council at Jerusalem sa Acts 15, church doctrine, yung Pauline letters. So, key verse natin is Ephesians 2 verse 8 to 9. Church grows, at yung pag-end niya is yung apostasy, falling away, and yung ating heavenly hope, which is yung rapture, at doon nag-end yung dispensation of grace. So, simple summary, yung grace is a gift, and yung salvation, yun yung faith in Christ. So, people is one, Jews and Gentiles are equal. So, yung mission natin is to share the gospel. And mag-end siya kapag nag-rapture na. So, sa lahat ng dispensations, ito yung pinaka-importante sa atin. Kasi dito tayo namumuhay ngayon. Kasi ito yung panahon na hindi ka kailangang maging perfect. Hindi ka kailangang sumunod sa law para maligtas. Kailangan mo lang manampalataya kay Jesus Christ na siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At dahil dito, may kaligtasan tayo, may purpose tayo, at meron tayong hope. Ngayon, pag-aralan natin ng isang napakaseryosong bahagi ng prophecy, ang Great Tribulation. Ito ay isang 7-year period ng matinding paghuhukom ng Diyos at matinding kaguluhan sa mundo. Ang Great Tribulation ay kilala rin sa iba't ibang pangalan. Una, Jacob's Trouble. Mababasa natin ito sa Jeremiah 30 verse 7. Dahil ito ay para sa Israel o mga Hudyo. 70th week of Daniel. Mababasa natin sa Daniel 9 verses 25 to 27. Isang week equals to 7 years. Last days. Days of wrath. Wrath ng Diyos laban sa kasalanan at wrath din ng Antichrist laban sa believers. But important note, ang believers sa grace age ay hindi kasama dito. Mababasa natin ito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ito ang panahon kung saan nagre-rebelde ang mundo laban sa Diyos at ibinubuhos ng Diyos ang kanyang judgment. Mababasa natin ito sa Matthew 24 verses 15 to 22. Sa unang kalahati, makikita natin na parang peaceful ang simula pero pandilin lang. Ang unang mangyayari dito ay ang rise of Antichrist. Lalabas siya bilang leader na parang makikita natin na parang savior ng mundo. Magdadala ng fake peace na sabi sa 1 Thessalonians 5.3 at Revelation 6.1. So, pangalawa, false peace. Magkakaroon ng universal peace pero hindi totoo. Bigla itong masisira. So, pangatlo, temple rebuilt. Posibleng maitayo ulit ang temple sa Israel. So, pang-apat, 144,000 Jews pinili at selyado ng Diyos, magmi-minister at magpapalaganap ng truth na mababasa natin sa Revelation 7 and 14. So, 5, the two witnesses, dalawang powerful witnesses ng Diyos na mababasa natin sa Revelation 11. Magpipreach kahit may danger. So, in other second half, yung last 3.5 years, ito yung pinakamatinding part na tinatawag na Great Tribulation proper. Una, Antichrist breaks peace. Ihinto ang sacrifices. Nababasa na ito sa Daniel 9:27. Ipapakita ang tunay niyang masamang nature. Pangalawa, wars. Yung Gog and Magog. Matinding digmaan ito na mababasa natin sa Ezekiel 38-39. Pangatlo, persecution of Jews. Hahabulin at papahirapan ang believers. Mababasa sa Revelation 12 at Matthew 24. Pang-apat, world worship Antichrist. Lahat pipilitin sumamba sa kanya. Panglima, image worship. Magtatayo ng image at ipapasamba. Blasphemy against God. Pang-anim, strong delusion. Maloloko ang maraming tao. Pang-pito, mark of the beast.
required para makabili or makabenta. Ito yung 666. And 8, global persecution. Lahat ng believers haharap sa matinding paghihirap. Kaya, ang Great Tribulation ay panahon ng judgment ng Diyos, panahon ng deception ng Antichrist, panahon ng testing ng faith ng tao. Para sa atin ngayon, na nasa dispensation of grace, hindi tayo appointed sa wrath. Pero kailangan pa rin maging ready spiritually, manampalataya kay Christ ngayon pa lang. So, para hindi na natin maranasan kung ano ba yung meron dito sa Great Tribulation. So, ang Great Tribulation ay hindi para takutin tayo, hindi para mapilitan tayong sumampalataya, kundi para ipakita na totoo ang judgment ng Diyos. Totoo ang consequences ng rejection kay Christ. At pinaka-importante, habang may grace pa, habang wala pa ang tribulation, ngayon ang panahon para tumanggap kay Jesus Christ. Ngayon, dito na tayo sa pinakahuling dispensation, which is the dispensation of the kingdom, also known as the millennial kingdom. Ito yung panahon na si Jesus Christ na mismo ang maghahari dito sa lupa for 1,000 years. After the Great Tribulation, mangyayari ang second coming of Christ. At dito magsisimula ang kanyang literal na paghahari sa mundo. Hindi na ito spiritual lang, ito ay actual, physical reign ni Christ dito sa earth. So, key events sa simula ng kingdom, Satan bound for 1,000 years. Unang mangyayari, ikukulong si Satan sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, wala ng deception, wala ng panlilinlang, wala ng influence ni Satan sa mundo. So, mababasa natin ito sa Revelation 20 verses 1 to 6. Pangalawa, Christ will sit on His throne. Si Jesus ay uupo bilang hari ng mundo. Hindi siya rejected, siya na ang acknowledged king. Mababasa natin ito sa Matthew 25 verse 31. So, pangatlo, Christ will reign in righteousness. Ang pamamahala niya ay makatarungan, tama, at walang corruption. Mababasa natin ito sa Jeremiah 23 verse 5 at Isaiah 11 verses 6 to 9. So, even nature magiging peaceful. Lion and lamb together, symbol ng perfect peace. Pang-apat, time of refreshing. Ito ang panahon ng rest, healing, and restoration na mababasa natin sa Acts chapter 3 verse 19. So, ang administrator nito, ang mamamahala ay si Jesus Christ. Siya ang maghahari at ang 12 apostles as judge of Israel. So, mababasa natin ito sa Matthew 19 verse 28. Time limit, ang duration niya ay 1,000 years. Ang start nito ay ang pag-upo ni Christ doon sa throne. At mag-end ito kapag pinalaya si Satan for a short time na mababasa natin sa Revelation 20, 1 to 7. Napapalabasin siya sa bottomless pit. So, man's condition during this time, Israel restored. Ang Israel maliligtas. Magiging center ng world blessings. Mababasa sa Romans 11, 25 to 27. Pangalawa, peace and rest. Walang digmaan, walang chaos. May peace, may security, and may stability. So, pangatlo, no Satan influence. Dahil nakulong si Satan sa bottomless pit, wala ng deception. Mas magiging peaceful ang mundo, pero meron pa rin silang responsibility. Ang kanilang responsibility during this time ay to honor Christ bilang kanilang hari. Lahat ng Jews at Gentiles kailangan sumunod kay Jesus at kilalanin siya bilang hari. At ito ay nasasaad sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Pangalawa, honor the apostles. Ang 12 apostles magiging judge ng Israel. Yun yung sinasabi sa Matthew 19 verse 28. Pero makita natin na may failure pa rin. Dahil dito makikita natin ng isang very important truth. Kahit wala si Satan, ang tao ay may sin nature pa rin. Kaya may tendency pa rin na magkasala sila during this time. Kahit wala si Satan. Ibig sabihin, hindi lang pala si Satan ang problema. Pati ang puso ng tao. At ano ang resulta? Result of man's failure, kapag hindi sumunod ang tao,
merong immediate judgment. Pwedeng mamatay agad. Mas makikita natin yon sa Isaiah 65:20 and Psalms 101:7-8. Pero dahil sa grace ng Panginoon, merong salvation provided. Sa dispensation na ito, salvation is equal to obedience kay Christ bilang kanilang hari. Hindi tulad ng grace na faith alone, dito required ang submission at obedience sa kanilang hari, which is si Jesus Christ. So, ano nga bang epekto ng dispensation na ito sa dispensation natin ngayon? Bakit mahalaga ito para sa atin ngayon? Dahil nagbibigay ito ng una, hope. May future tayong inaabangan. Hindi forever ang suffering ngayon. Pangalawa, promise of reign. Magiging co-heirs with Christ ang mga Israel, makakasama sa kanyang paghahari. At para makita natin at mas maintindihan natin ang Millennial Kingdom, ito yung flow na mas madaling tandaan. Una, Christ begins to reign. Israel restored, kingdom established on earth, Christ rules entire world, Israel becomes righteous, Gentiles submit, knowledge of God spreads everywhere, peace fills the earth, curse removed from nature, health restored. So, in simple summary, ang magre-reign dito, or ang kanilang king ay si Jesus Christ, at magtatagal ito ng 1,000 years. Ang condition ay peaceful and righteous, pero ang problem is yung sinful nature ng tao. At mag-end ito sa final testing after Satan is released doon sa bottomless pit. So, ito yung climax ng history ng mundo. Sa huli, makikita natin na hindi sapat ang tao, hindi sapat ang sistema, hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Ang kailangan natin ay perfect king, and that is Jesus Christ. At sa huli, makikita natin na ang tunay na kapayapaan at kaayusan ng mundo ay mangyayari lamang kapag si Jesus Christ na ang naghahari. At bilang mga mananampalataya, ito yung inaasahan natin. After Millennial Kingdom, darating tayo sa isa sa pinakaseryoso at final event sa Bible, prophecy, ang Great White Throne Judgment. Ito ang final judgment ng Diyos para sa lahat ng unbelievers. Pagkatapos ng 1,000 years reign ni Christ, papalayain si Satan for a short time. Mababasa ito sa Revelation 20 verses 7-10. And events before the judgment, Satan loosed. Si Satan ay nakulong na 1,000 years ay papakawalan sandali. And pangalawa, final deception. Muli niyang lilinlangin ang mga tao, and ito yung tinatawag nilang Gog and Magog. Ipapakita dito na kahit perfect ang environment, may mga tao pa rin pipili sa rebellion. Pangatlo, the final battle. Magtitipon ang mga nations laban sa Diyos. Pero, hindi na ito magiging long battle. Agad silang susunugin ng apoy mula sa langit. And pang-apat, Satan's final end. Si Satan ay itatapon sa lake of fire at final na kaparusahan at wala nang babalik. Hindi na siya babalik. So, ngayon, magsisimula ang pinaka-judgment. All unbelievers from all time, from Cain hanggang sa huling tao na tumanggi kay Christ. So the judge, si Jesus Christ ang magiging judge. Yun ay nasasaad sa John 5:22-27. Ibig sabihin, yung tinanggihan nila, siya rin ang hahatol sa kanila. So, heaven and earth disappear. Sabi sa Revelation 20:11, walang matatakbuhan, walang pagtataguan. Who will stand there? Lahat ng wicked dead. Revelation 20:12, ang importante dito is walang saved dito. Sabi sa Romans 8:1 and John 3:18. Kasi ang believers na judge na sa cross, saved na through Christ, and the books will open. Yung books of works, nakalagay lahat ng ginawa ng tao. Actions, words, decision. And pangalawa, yung book of life. Listahan ng mga ligtas. Pero, ang names ng unbelievers, wala sa book of life. So, ano yung basis ng judgment dito? Judge sila according to sa kanilang mga gawa. Sabi yun sa Revelation 20 verse 13. Pero, tandaan, kahit anong good works,
hindi sapat para maligtas. Ano yung final result? Una, second death, eternal separation from God. Yun yung sabi sa Revelation 20:14. Pangalawa, lake of fire. Lahat ng unbelievers itatapon sa lake of fire. Sabi sa Revelation 20:15. Ito yung final and eternal judgment ng ating Panginoon. So, para mas madali nating maintindihan, ano ba yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari? So, Satan released, Satan deceived nations, final rebellion, ito yung Gog and Magog. So, fire from heaven destroys them, Satan cast into the lake of fire, Christ sits as judge, heaven and earth disappear, wicked dead stand before him, books opened, book of life checked, judge according to works, cast into the lake of fire. So, final na ito, wala nang second chance, wala nang makakatakas sa judgment ng Diyos. Good works alone cannot save. Tanging si Christ lang ang way of salvation. So, as Great White Throne ay hindi lang tungkol sa judgment. Ito ay reminder na totoo ang heaven, totoo ang hell, at totoo ang accountability ng bawat tao sa kanilang ginagawa. At habang wala pa tayo sa harap ng throne na ito, may pagkakataon pa ang bawat isa o ang ibang tao na tumanggap kay Kristo. Habang may panahon pa ng biyaya, piliin nating tanggapin si Jesus Christ dahil darating ang araw na siya rin ang hahatol at sa araw na iyon, wala ng pagkakataon para magbago. Okay, ngayon naman punta tayo sa last part, ang tinatawag na dispensation of fullness of time or simply, eternity. Ito yung final stage na walang kasunod. Ito yung forever na kasama natin ang Panginoon. Ano yung mangyayari sa simula ng eternity or dispensation of fullness of time? Una, sabi sa Bible, yung langit at lupa ngayon ay mapupurify. Yung parang lilinisin sila through fire. Then magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. So, ibig sabihin, hindi lang inaayos, completely renewed talaga. So, ano pa ang mangyayari? Yung kaharian ay ibibigay na sa Ama. At dito papasok yung tinatawag na fullness of time. Meaning, kumpleto na ang plano ng Diyos. Man state, ano ang kalagayan ng tao during this time? Fixed na ang kalagayan ng tao. Kung saan ka mapupunta, doon ka na forever. So, ang time limit na ito, simula ito sa paggawa ng new heaven and new earth, ang end ay wala na. Ito ay forever and ever na. So, ano naman ang kondisyon ng tao dito? Ang kondisyon ng buhay ng tao dito ay perfect, masaya, joyful, walang kahit anong suffering. And ang responsibility ng tao, ano na lang gagawin natin? Mag-glorify sa Diyos forever. Mabuhay kasama siya with joy. Imaginin mo yun, wala nang stress, puro worship at kaligayahan na lang sa Panginoon. And man's failure? Yun ay wala na rin. Hindi na tayo magkakasala ulit at hindi na tayo magkakamali. And result of man's failure? Wala na rin. Salvation provided? Wala na rin. Bakit? Kasi tapos na ang chance. Naka-decide na ang lahat bago pa dumating ang eternity. Ano ang effect nito sa atin ngayon? So, anong lesson dito? Dapat mamuhay tayo ng holy ngayon pa lang. Kasi ang promise, eternal joy with Lord. Kasi ang pangako, eternal joy with the Lord. Ano ang wala sa eternity? Ito yung pinakamaganda. And very important din. Now, wala na sa eternity is wala ng dagat, wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng lungkot, wala ng iyakan, wala ng sakit. At hindi lang yan. Makikita din natin dito na wala ng templo kasi kasama na natin ang Panginoon. Makikita rin natin dito na wala ng araw o buwan kasi siya na ang ating liwanag. Wala ng gabi, wala ng kasalanan at pinakasimple, wala ng kahit anong masama ang makikita natin sa fullness of time. And tandaan natin na ang eternity ay perfect life with God. Walang pain, walang sin, walang end. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, gamitin natin ang time natin para sa ating Panginoon. Kasi darating ang araw,
forever na ang kalagayan natin at hinding-hindi na yun mababago. As we come to the end of our discussion about Bible synthesis, let's not forget na hindi lang ito basta pag-aaral ng mga dispensations, events, or timeline ng Bible. Bible synthesis is about seeing the big picture, how everything from the beginning hanggang sa eternity is connected under one perfect plan of God. From creation to the fall of man to redemption through Jesus Christ, hanggang sa future na promise of new heaven and new earth, makikita natin na God is always in the control. Hindi random ang pangyayari, kundi lahat yan ay may purpose. And bilang young people, hindi lang ito dapat manatili sa isip natin. Dapat din natin itong i-apply sa buhay natin. Kasi if God had a plan from the very beginning, then surely may plano din siya sa bawat isa sa atin. Minsan, hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa buhay natin. Parang confusing, parang walang direction. But just like in the Bible synthesis, may bigger picture na hindi pa natin nakikita. Kaya instead na matakot, matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Just like what we've learned, everything will lead to God's perfect ending. Eternity with Him. So, my challenge to all of us is this. Don't just study the Bible, live it. Don't just understand God's plan, be part of it. Because in the end, hindi lang ito about knowledge. It's about our relationship with God and our readiness for eternity. Thank you and God bless us all.